Imagine isang araw biglang nabalot ng yelo ang buong bansa. Walang katapusang snow mga men at almost 90% ng population ay namatay dahil nga sa sobrang lamig. Tulad nga ng manhwa na i-review natin ngayon mga men, kung saan after nga ng ilang linggong walang hinto sa pagbuhos ang snow at parang hailstorm na nga to, inaputulan na nga ng kuryente at tubig ang lahat ng mamamayan na naninirahan sa syudad na to. Wala na ding stock ng pagkain at nahihirapan na nga din sila painitin yung mga katawan nila mga men. Walang kuryente, walang heater, walang cooling, ganun. Lahat mga men nagugutom. Maliban na nga lang sa bida natin dito sa kwento na to mga men, dahil siya nga lang ang preparado sa delubyong ito. Siya lang ang merong madaming pagkain, merong kuryente, tubig, lahat para makasurvive. At sa gusto nga makasurvive mga men, nagbibigay din siya ng pagkain. Pero ang kapalit, by the way, bago nga nangyari yan, pag-usapan muna natin kung paano nagsimula ang delubyong ito mga men. In year 2050, tinamaan nga ng isang blue star ang Earth, kung saan naging sanhi nga ito para maging ice age yung mundo. Si Zhang Yi, ang bida sa kwento na to, ay nagtatrabaho nga sa isang Walmart warehouse. At dahil nga dito, madami nga siyang stock ng pagkain sa bahay niya. At during apocalypse nga, tinaraidor nga siya ng babaeng gusto niya mga men. Pinasok nga ng mga survivor yung bahay niya. Tsaka kinuha yung lahat ng supply na meron siya. Pati siya mga men, kakainin ng mga taong to. Bago nga siya namatay dito mga men, sinumpa nga niya na pag nagkita nga sila sa kabilang buhay, babawi nga siya ng malupit sa mga to. Pero sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, bumalik nga si Zhang Yi 1 month before mangyari ang apocalypse. Dito mga men, sinabi nga niya na hindi na nga siya magiging good boy. Babawian niya ang mga taong bumaboy sa kanya mga men. At syempre, para na din ma-enjoy ang apocalypse at makascore. So meron na 1 month na lang bago nga mangyari ang frozen apocalypse. Dito pa lang plano na nga ni Zhang Yi na mag-stock ng mga supply, pagkain, armas, gadget at plano niya din gumawa ng safe house. Nang bigla na nga lang merong blue light na dumaan sa mata niya mga men. Pagdilat nga niya, inalaman niya na meron pala siyang ability na dimension kung saan pwede siya mag-store ng kahit anong mga gamit o pagkain dito mga men. So para siyang space dimension. So plano niya nga na ilagay dito yung buong supply ng isang supermarket mga men para hindi na nga siya magka-problema sa supply ng tubig at pagkain. 1 month left bago ang apocalypse, kumain si Zhang Yi sa mga mamahaling resto mga men. Kasi in the future, alam niya nga na hindi na nga siya makakakain ito. Gumastos siya ng mahigit 50,000 yuan sa pagkain mga men through credit card. Kasi after 1 month, alam niya na hindi na nga niya naman babayaran pa yan. Sa apocalypse daw kasi mga men, maraming nagmamakaawa at lumuluhod makakain lang ng instant noodles. Dito mga men, nakita nga siya ni Yu King, ang babaeng pumatay sa kanya during apocalypse. Dito nga bumilib nga sila kay Zhang Yi kasi tingin nila sobrang yaman nito dahil kumain sa mamahaling resto. Alam na dito ng bida ang mangyayari. Dito pa lang gusto niya na patayin tong babaeng to, pero kung gagawin niya nga yun, makukulong siya. Kaya hihintayin niya na lang daw yung apocalypse dahil meron nga siyang gagawing. Dito pinakita niya ang black card niya at natuwa naman tong dalawang to dahil makakalibre nga sila kay Zhang Yi. Ginawa silang labor ni Zhang Yi mga men. Nagtulak sila ng mga grocery ni Zhang Yi. Nagulat sila bakit ang dami namang grocery. Sabi ni Zhang Yi na unpredictable nga daw ang mundo, baka daw biglang magka-apocalypse at mas mabuti nang prepared siya. Dito mga men, nadaanan nga nila etong si Aunt Lin. Gusto sana ni Aunt Lin na makihati sa grocery ni Zhang Yi. At etong 5 years old na nga na anak, bigla na lang kumuha ng chocolate mga men. Pero hindi siya binigyan ni Zhang Yi. Nagtantrums ang bata mga men, pero hindi pa nga din siya pinagbigyan ng ating bida. Bagkus tinakot niya pa to mga men. Ang tanda-tanda mo na pumapatol ka sa bata, sabi ni Aunt Lin. Bilhin ko na lang yan, babayaran kita through GCash mamaya sa bahay. Sagot naman ni Zhang Yi mga men, ibibigay niya lang to kung babayaran agad. So yun nga, di talaga binigay yung chocolate. So pagdating nga ni Zhang Yi sa bahay niya, nilagay niya kaagad lahat ng groceries sa space dimension niya. Dito mga men, ipinaplano niya na lahat ng mga kailangan niya during apocalypse. Bahay na metal, fireplace, gamot, mga pagkain at mga armas syempre. Para nga daw makuha to, kailangan niya ng malaking pera. Kaya naisipan niyang ibenta yung mga asset na meron siya. Dito mga men, inalaman niya nga na hindi nga nasira yung pagkain na nilagay niya sa space dimension. Hindi nga daw makapreserve ng buhay na bagay ang dimension. Pero kung mga pagkain o non-living things, wala nga daw nagbago. So naisip niyang mag-order ng ready-to-eat meals sa restaurant. Yung in-order niya mga boy, 3 days worth ng handaan sa bahay niya. Sobrang daming pagkain yan. Sabihin na lang natin na 1,000 plus meals in total yan. Kung siya lang ang kakain yan mga men, aabutin siya ng 1 year bago maubos yan. Sasanglan niya na nga din yung bahay nila mga men. Kasi magiging useless lang naman din daw yung pera after 1 month. Gagastusin niya na lang daw yung lahat ng pera na meron siya para mabuo ang safe house na
mga plano niya. Subalit kailangan niya nga daw ng pera. Kulang daw yung savings niya para sa safe house, gamot, pagkain at mga armas. At dito nga nagtatapos ang review natin sa chapter 1 and 2. Check nyo yung kasunod nito, chapter 3, 4 at 5 sa channel natin mga men.